Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawi, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Ngayong ginugunita ng ating inang simbahan, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama natin ang intensyon para sa mga kapatid nating OFW. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmula ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ng krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinangahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamon nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, "Nanginginig ako sa takot. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo, na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo.
Dakila ang poon dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman. Sa loob ng muog ng banal na bayan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid. Ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos, makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalaya sa masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain balutan sa lapi sa inyong lukbutan o bisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng paniyapak, sinabi rin niya sa kanila. At sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsintalikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalaya sila ang mga maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nilang langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano nga bang gagawin natin kapag nireject tayo? Kapag hindi ikaw ang tinanggap sa trabaho, bagamat alam mo na ikaw ang mas kwalipikado. Kapag hindi ka pinagtiwalaan sa negosyo, bagamat honest ka naman sa ginagawa mo. Kapag hindi tayo ang mas pinaburan, bagamat tayo ang mas may karapatan. Kapag basta iniwan na lamang tayo ng ating mga kaibigan nang hindi natin maintindihan ang dahilan. Kapag hindi ikaw ang paborito ng mga magulang mo, bagkus yung kapatid mo, kahit ginagawa mo din naman ang best mo. Kapag iniwan ka pa rin ng asawa mo o ng magulang ninyo, kahit anong pikil mo. Ano? Magagalit at magmumukmuk na lang po ba tayo? O gagayahin natin si Kristo? Kung nagsimba po kayo kahapon, tatandaan ninyo, di ba? Nakaranas kahapon sa Ebanghelyo ng rejection ang Panginoon. Hindi siya kinilala, hindi siya tinanggap, hindi siya pinaniwalaan ng kanyang sariling mga kababayan. At naapektuhan siya. Dahil dito, hindi nga siya nakagawa ng maraming mga milagro. But then, at least, gumawa pa rin siya kahit konti, kahit paano. At nangaral pa rin naman siya sa mga tao. Ibig sabihin, naapektuhan man siya nung una, hindi siya tuluyang
apekto. Yung kanyang initial reaction, yung kanyang astonishment sa hindi pagsampalataya sa kanya, hindi niya hinayaan na tumuloy sa galit, pagtatampo, at pagmumukmok. He brushed it off upang makapagpatuloy siya sa kaniyang buhay at sa kaniyang paglilingkod. Now, kung mapapansin po ninyo ay ganito rin ang instruction niya sa kanyang mga disipulo na sinugo niya para magpahayag ng mabuting balita sa mga tao. Sabi niya, kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon. Ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. In other words, nakita nyo, di ba? Nasaksihan nyo, di ba? Kung paano ko nireject ng sarili kong mga kababayan, kababaryo. Naapektuhan ba ako? Yes! Hindi nga ako nakagawa ng maraming mga milagro, di ba? Pero hindi ako tuluyang nagpa-apekto. Nakita niyo ang ginawa ko, di ba? Hindi ko hinayaan na yung nangyari sa akin ay manatili o magbunga ng pagkagalit, pagtatampo at pagmumukmok. Nagpatuloy ako sa buhay ko at sa paglilingkod ko. Now, ganun din ang dapat na gawin ninyo kapag nireject kayo ng mga tao. You see, isa sa mga pinakaunang reaction natin whenever we experience rejection ay magtanong, ano bang mali sa akin? Ano bang kulang sa akin? Which is good. Para ma-improve po natin ang sarili natin. Sakaling may mali nga sa atin, sakaling may kulang nga sa atin. Ngayon, kung sa kakatanong mo sa sarili mo, wala ka talagang makita ang mali eh. Wala ka talagang makita ang kulang sa ginawa mo eh. Talagang nireject ka lang eh. Huwag na po tayo magtanong. Huwag na po natin gugulin ang ating panahon sa kakatanong sapagkat hindi naman naaamin ang taong ayaw sa atin. Kung umamin man, hindi rin sila mauubusan sa dahilan na sasabihin kung bakit ayaw na nila sa atin na hindi rin man natin makukuhang madaling tanggapin. Pag nagkaganon, lalamunin lamang po tayo ng galit at lungkot natin. And when that happens, mag-aaksaya lang po tayo. And worse, mag-uubos lang po tayo ng panahon na dapat ay tayo na'y nakapag-move on. Narinig niyo po ba si Kristo na nagtanong sa kanyang mga kababaryo, kababayan, why are you rejecting me? Hindi. Siya nagtanong. He just simply walked away. At yun din ang pinagagawa niya sa kanyang mga disipulo. Kapag sila nakaranas ng rejection, just simply walk away. Malis na lang kayo. Or, just allow them to walk away. Ang gusto kong halimbawa para dito ay yung istorya ni Naomi in the Old Testament sapagkat nang mamatay ang kanyang asawa at ang dalawa niyang anak na lalaki, napagpasihan niyang bumalik na ng Israel sapagkat doon ay nasa dayuhang bansa, paganong bansa siya. Fortunately, nagsabi naman ang dalawa niyang manugang sa kanya, yung mga asawa ng dalawa niyang anak na lalaking namatay, nasasama sila. Sina Ruth at Orpha. Kaya lang, itong malapit na silang umalis, bago ang isip ni Orpha, hindi na daw siya sasama. Alam po ninyo po pwedeng sabihin ni Naomi kay Orpha at pwedeng questionin ni Naomi si Orpha, asawa ka ng anak ko eh. Pamilya lang tayo. Dapat kang sumama sa akin, sa bayang tinubuan ko upang makakita ka rin doon ng mapapangasawa. Nang sa gayon ay manatili ang lahi ng anak ko sa pamamagitan mo. But Naomi said nothing of this sort. She did not question Orpha. She just let her walk away. Nakasama ba yun kay Naomi? I mean, yung pag-iwan sa kanya ni Orpha? Hindi. Sapagkat mayroon pa siyang isang manugang sa katauhan ni Ruth na sumama sa kanya, di ba? At si Ruth ay nakatagpo ng napangasawa, si Boaz, na siyang nag-ahon sa kanilang magbiyanan sa kahirapan. Not just that, si Ruth at ang kanilang naging anak ni Boaz ay naipasama pa sa talaang kanan ni Kristo sapagkat si Boaz ay galing pala sa lahing pinagmula ni Kristo. Meron din tayong libro sa Biblia na nakapangalan kay Ruth. Gayong kung hindi iniwan o ni-reject ni Orpha si Naomi, siya sana ang nakapangasawa kay Boaz. Siya sana at ang kanyang naging anak kay Boaz, sana ang naipasama sa talaang kanan ni Kristo. Siya sana ang nakapangalan ngayon sa libro na nakapangalan kay Ruth sapagkat siya ang asawa ng unang anak ni Naomi. Kasi may seniority. Si Ruth ay asawa lamang ng pangalawang anak na lalaki ni Naomi. So kung hindi iniwan ni Orpha si Naomi,
malamang nasa kanya ang privilege na na-enjoy ni Ruth. Pero wala eh. Wala na tayong narinig tungkol kay Orpha pagkatapos niyang i-reject at iwan si Naomi. Kaya sa rejection na nangyari kay Naomi, ang talo ay si Orpha at hindi si Naomi. Ang talo ay yung nang iwan at hindi yung iniwan. Pero pwede rin naman natalo si Naomi kung masyado siyang nagpa-apekto sa pag-iwan sa kanya ni Orpha. Mga kapatid, tandaan natin, wala nang mas babait pa kaysa kay Kristo. Wala nang mas gagaling pa kay Kristo. Wala nang mas magiging makapangyarihan pa kaysa kay Kristo. In fact, si Kristo na ang lubusan o kalubusan ng kabaitan, kagalingan at kapangyarihan. Ngayon kung si Kristo mismo ay na-reject din, hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Kaya nga siya ipinako sa krus eh. In fact, bata pa lang siya, hindi na siya tinatanggap sa bahay panuluyan. In fact, nasa langit pa lang ang Panginoon, na-reject na siya, iniwan na rin siya ng mga anghel na naging kampo ni Lucifer. In fact, noong unang pa ring panahon, nireject na ang Diyos ang ating unang mga magulang. Di ba? Sanay ang Diyos sa rejection. Kung ang Diyos, kung si Jesus ay nireject, sino pa tayo para hindi ma-reject, di ba? Kaya tanggapin na po natin ang katotohanan ito na sadyang may mga taong hindi tatanggap sa atin at mangiiwan sa atin. At sadyang may mga taong applicable yung sinasabi ng Panginoon na do not throw your pearls before swine. Huwag niyong itapon ang inyong mga perla sa mga baboy sapagkat those swine, those pigs will not appreciate your pearls no matter what you do. Kung ipipilit natin, ihanda po natin ang ating sarili, ang tapakan lang ng mga baboy, ang perlas natin. Or, ihanda natin ang ating sarili na hindi talaga makikita ng mga taong nagre-reject sa atin ang halaga at ang mga ginagawa natin. Lumayo ka na hanggang maaga. Lumayo na tayo hanggang maaga. Hayaan na natin silang lumayo hanggang maaga kung yun ang gusto nila at kung yun ang pinapakita, pinaparamdam nila. Kesa naman ikaw mismo, tayo mismo, hindi na natin makita ang ating halaga dahil naubos na ang panahon natin sa kakaisip kung bakit ayaw nila tayo. Huwag po nating patuloy yun na itanong sapagkat hindi tayo makakakuha ng sakto at katanggap na tanggap na sagot para doon. Lalo na kung sigurado naman tayong wala mali sa atin. Move on despite the rejection. At sinisigurado ko po sa inyo na ililid tayo ng Panginoon sa tamang tao at sitwasyon. Gagamitin niya ang mga nararanasan nating rejection as a redirection para ilapit tayo sa tamang tao at tamang sitwasyon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko
na maging matatag sa kabila ng mga rejection, ng hindi pag-affirm sa akin, ng hindi paniniwala sa akin, ng hindi pagsuporta sa akin, ng hindi pagtanggap sa akin, ng pag-iwan sa akin, ng hindi pagpapahalaga sa aking mga ginagawa para sa kanila. Tulungan mo akong makapag-move on na gawin ko pa rin ang dapat kong gawin, magpatuloy pa rin ako sa buhay ko. Tulungan mo akong matulad sa iyo. Katulad din nila San Pablo Miki, na kahit naka-experience ng mga rejection ay nagpatuloy pa rin sa kanilang misyon. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Sa ating Hallelujah! Huwag kang titigil sa mga mabubuti mong ginagawa. Hallelujah! Tulad nila San Pablo Miki, San Pedro Bautista at mga kasama. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tandaan natin, ang kailangan lang natin ay ang pagkilala ng Panginoon natin. Yun lang. Kahit na tayo'y takwil ng lahat ng tao, basta nasa palig natin si Kristo, magpatuloy tayo sa ating buhay kung lalapit ka kay Jesus. Magpatuloy tayo sa ating mga ginagawang mabuti at mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat ang Diyos ay hindi nakalilimot sa mga mabubuting ginagawa mo. At numan din naman ang ginagawa mo sa iba, di ba? Ginagawa mo sa Kanya. Ang pinakamahalaga, kinikilala ka niya, binibigyan niya ng halaga ang mga ginagawa mo para sa iba. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ang banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayan ang banal. Handog ng iyong sambayan ang banal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga martir ay ginugunita, ang aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa ikapagpatawad ng aming mga kasalanan at sa ikapagiging dapat ng aming mga dalangin iniaalay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapit na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan kahit
na ikaw ay ipahayag kahit na sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ang kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayo, yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kasama ni Father Luciano Felone, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banalan na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at
patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Umakat ka sa landas mo, laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha ang nilakaran mong landas, masakit man ang dusa, luwang mundo'y kamtan. Bawat atas ng iyong mga yapak, bawat takbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigib ng luha ang nilakaran mong landas, pasakit man at pusa, luhay kundo'y kamtan. Bawat lakas ng iyong mga yapak, bawat takbang mo'y aking susundan, aking susundan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyang sa pag-ibig niya huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni na San Pedro Bautista, San Pablo Miki at kanilang mga kasamang martir, kami naway magtagumpay alang-alang sa kanyang sa amin ay nagmahal. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet. Lasalet. Ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik-loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo na nagiging dahilan para ma-maintain po natin ang simbahan, para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet, at para makatulong tayo sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa ating simbahan sa kabuuan. Salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your